Lumabas na ang spoiler ng bagong spin-off ng Record of Ragnarok na pinamagatang Apocalypse of the Gods. Umpisa pa lang, mainit na ang eksena, ang Egyptian god na si Ra ay bad trip at makikitang bumagsak sa harap niya si Ares ang God of War. Kasunod nito, ipapakita si Cuchulainn mula sa Celtic Pantheon, may mga bagong gods rin na masasama sa bakbakan tulad nina Morrigan, Sun Wukong, at Indra na nakita na natin sa anime. Hindi lang yan, sapagkat sa Round 10 tuloy ang balagbagan sa Ragnarok. Ipapakita rin dito ang puso ni Soji, ang tanong, para saan kaya? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara na't simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Spoilers para sa Apocalypse of the Gods at Record of Ragnarok. Sa bagong spin-off ng Record of Ragnarok na pinamagatang, Apocalypse of the Gods, umpisa pa lang, mainit na agad ang mga eksena. Ipapakita rito ang Egyptian god na si Ra, na mukhang bad trip at sa hindi malamang rason, bumagsak sa harap niya ang God of War na si Ares. Grabe, ginawa nilang kengkoy si Ares. Sa susunod na panel, ipapakita ang isang demigod mula sa Celtic Pantheon na si Cuchulainn. Sa kanyang paglabas, makikitang nagulat sina Hermes, Ares, at ang kanilang ama na si Zeus. Ngunit ang isang mukhang bad trip ay si Ra. Ipapakita rin ang ilan sa mga bagong gods na masasama sa bakbakan, tulad nina Morrigan, Sun Wukong, at Indra, ang God of Lightning na lumabas na sa anime at ang iba ay sa susunod ko na ipapakilala. May listahan na ng mga magsasalpukan, at sa bracket A, ang maglalaban ay sina Cuchulainn vs Ra, Sun Wukong vs Prometheus, Suzaku vs Indra, at Neza vs Morrigan. Sa bracket B naman ay Ahura Mazda vs Muramasa, Enma Dayo vs Shinigami, Leviathan vs Belial, at Surtur vs Hydra. Mga Koops, kung sino man ang mananalo sa bracket A at B ang siyang maglalaban para kunin ang bakanting pwesto para sa laban sa Ragnarok. Kabang-abang ito dahil panibagong mga naglalakasang mga gods ang ating makikita, malalaman din natin ang kanilang mga backstory na kapanipanabik basahin. Ang unang laban na masasaksihan natin sa Apocalypse of the Gods ay ang laban ni Cuchulainn at Ra. Mainit na mainit ang Egyptian god, samantalang relax at kalmado lang ang demigod na si Cuchulainn. Pero may tanong na hindi maalis sa isipan ko, ano kaya ang rason ni Cuchulainn kung bakit lalaban siya para sa side ng mga gods? Tandaan natin na mabigat ang rason ni Heracles kung bakit siya lumaban para sa gods, ano kaya ang nagtutulak kay Cuchulainn na lumahok sa tournament ng gods versus gods? At kung sakali mang pala rin siya at makuha ang bakanting pwesto ng god sa Ragnarok, ano ang dahilan? Masakit makita na ang hero ng humanity na si Cuchulainn ay magiging kalaban pa. Ipapaalala ko lang, mga Koops, ang mga tulad ni Cuchulainn na demigod ay buong pusong ibinibigay ang lahat para sa sangkatauhan, nakikipagpatayan sila sa mga gods para lang sa mga tao. Tapos heto ngayon, isa na namang demigod ang magiging kalaban. Masakit, pero kung sakali mang makapasok siya sa roster ng Ragnarok, sana'y bigyan tayo ni Yumi Murashinya at Takumi Fukui ng malalim na paliwanag kung bakit ang isang demigod at hero ng sangkatauhan ay papanig pa sa mga gods. Sana'y mabigyan ito ng hustisya sapagkat napakabigat ng pinagpilian ni Heracles. Oo, lumaban siya para sa mga gods, ngunit para sa ikaliligtas pa rin ng sangkatauhan ang ninanais niya, isang solidong paninindigan na dinala niya hanggang kamatayan. Dumako naman tayo sa bakbakan ng Round 10 sa Ragnarok. Mukhang kalmado pat nakangiti ang Sword God sa mga oras na ito, ngunit mukhang dikdikan na sa sumunod na panel at aatake na ng matindi si Soji, nakahanda namang dumipense si Susanoo sa malademonyong atake ng Demon Child. Muling bumitaw ng Amano Magaeshi ang Sword God, isang mapaminsalang sword slash na hindi mo na naising sabayan, at kung sakaling tamaan pa ang Demon Child, siguradong tagilid ang bangka ng pambato ng humanity. Sa epic na eksena mga Koops, ipapakita sa likuran ni Soji ang kanyang puso. Dito ako napaisip, maari kayang in-enhance palalo ng kanyang Valkyrie ang kanyang bilis, kung saan aabot na sa puntong makakayanang sabayan ni Soji Okita ang Reverse Heavenly Demon Amano Magaeshi. Napakalakas ng atake na to ng Sword God at hindi yan biro dahil isa yan sa sekretong divine technique ni Susanoo. Kung sakaling sasabayan yan ng Demon Child, siguradong hype is real talaga para sa lahat ng mga nakasubaybay sa bakbakan. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Yishur Gaming, Ja Thompson, Roel Supas, Kilby Sanggalang, Jiro Plando at Jason Barbosa. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!